natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord. Panginoong Diyos, maraming pong salamat, O Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, na kami pinagtipon-tipon mong muli, O God. Pinapapurihan ka po namin, Panginoon. Sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Kayo po, Panginoon, ang maghahari po sa amin, O Diyos. Hallelujah, Lord. At Lord, ano man po, Panginoon, ang aming nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin po kami, O God, maging maliit man ito o malaki. Kayo po, Panginoon, ang Diyos na mapagpakumbaba at nagpapatawad po sa amin, O God. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala po kayo, O Diyos. At maraming rin pong salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo sa amin, sa araw-araw, sa pag-iingat mo po sa amin, O God. Sa lansangan, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na hindi mo po kami, O God, pinakukulang sa aming mga pangangailangan, O God. Ikaw po ang Diyos na buhay, Panginoon, sa amin, O God. At Lord, kayo po, Panginoon, ang manguna po sa gawain ito, O God. Pagpalain mo po itong lahat, O God, mag-umpisa po sa umpisa hanggang sa huli. Kayo po, Panginoon, ang gumabay, O Diyos. At maraming pong salamat, Panginoon. Alam ko po, God, na hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo po kami iniiwan, O God. Ang aming bansa po, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang magtaas nito, O God. Umpisa po sa pinakamataas, O God, hanggang sa mababa, Panginoon, na nanunungkulan, O God. Alam ko po, Panginoon, na hindi mo pababayaan, Panginoon, ang aming bansa, O God. Ganon din po, God, ang buong mundo, O God. Dinadalangin ko rin po yan sa inyo, O God, na maging mapayapa din po, O God, at covered us, Lord, with your holy blood, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pinapalayas ko, Panginoon, ang gawain ng diablo, O God, sa bahay tahanan O God. In Jesus' name, get out in this house, O God. Maraming pong salamat, O God. Alam ko po, Panginoon, na nandyan lang po kayo at hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinapabayaan. Kaya, we glorify you, O God. We worship you, O God. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Lord. Pinatawagan ko na po yung ating mga Praise the Lord. Sa Diyos po ay walang posible. Amen. Kaya po natin ang ating Panginoon sa pagpapagitan po ng pag-awit natin sa Kanya.
All things are possible. All things are possible. Your grace is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with great joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, and Lord, you make me strong. When I'm good, I know I'm rich for the power of your name. All things are possible. 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 Thank you, Jesus. All things are possible to you, O God. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah. You deserve the glory. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Glory. Feel the presence of the Lord.
pong umakyat po sa itaas ko. May teachers po kayo doon. Sino po ang atat na pong makinig kay Pastora po sa salita ng Diyos? Upo muna po kayo. Sino po ang gustong-gusto ng salita ng Diyos? Amen. Pinatawagan po na po ang ating Pastora si Angeles para po sa salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Lagi natin pinapupurihan ng Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating buhay, araw at gabi. Sabi nga nun, lagi natin siyang pasalamatan sa lahat ng Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa ating buhay. Kaya, muli sasabihin ko, we are in the safest place in the world. Amen. Hindi lang sa bayan mo, kundi sa buong mundo, this is the safest place. The congregation of the Lord. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na narito tayo, although huling dumarating yung mga iba, pero makakasama pa rin natin sila sa mga pagkakataong katulad dito upang marinig natin kung ano ang nais na ipahayag ng Panginoon sa kapanahonan ng ito ng buhay natin. Nakikita natin ang takbo ng mga kapanahunan. Ang bilis dumating na, nararamdaman nyo, ang bilis dumating na linggo lang, parang yung isang araw lang, pero ngayon linggo na ulit. Yes. Parang nagmamadali na ang kapanahunan. Na makita natin na mayroon na mga pagbabago. Meron na mga pagbabago na nakikita natin sa kapanahunan ito, sapagkat nasabi sa banal na kasulatan, there will be perilous times ahead. Meron mga bagay na kahindik-hindik na mangyayari sa darating ng mga kapanahunan. Pero, kailangan ng paghahanda sa mga kapanahunan ito. Hindi paghahanda ng lahat ng mga material na bagay, kundi ng ating puso. Para maipakita natin sa Panginoon kung gano'n siya ka-importante sa buhay natin, naghahanda tayo para sa Kanya. Dahil ang buhay natin, sandali lamang dito sa mundo. Sandali lamang. Para lang tayong damo, bukas tuyo, bukas susunugin. Parang gano'n lang, madali ang buhay ng tao. At wala nakatitiyak kung kailan siya aalis dito sa mundo. Pero habang nandito tayo, nasain natin na maparangalan ang Panginoon sa kaiksian ng buhay na meron tayo. Kaya napag-uusapan natin ang vision na mula sa Panginoon, binigay kay Abraham, bumaba hanggang sa dumating kay Isaac, dumating kay Jacob, dumating sa 12 tribo ng Israel, at dumating ang kapanahunan na dumami sila sa Egypt. And then, ginamit si Moses, bumaba muli ang pagpapala sa pamamagitan ni Moses para ipahayag sa mga the firstborn of the Lord are the Israelites. Ito ang mga unang anak ng Diyos na tinawag. Sila ang mga firstborn na may plano ng Diyos ang ilang buhay, na sila ay maging tagapaglingkod ng Panginoon. Kaya hinanda ng Panginoon ang lahat ng bagay. Pero sabi natin, 40 years sila nanirahan sa Egypt. Nakuha nila mga pag-uugali sa Egypt, ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit, ang pagkakataon na binibigay na ang lahat ng pagkakataon ay nagmumula sa Panginoon. So, 4 years sa Egypt, and then tinawag si Moses upang siya ang maglikas sa mga Israelites. Remain si Egypt sa lugar na hindi niya gusto. Remain siya doon upang mangalaga ng tupa na hindi sa kanya. The place in the word is bitterness in his life. Remain siya ng Panginoon upang malaman niya kung saan dadali ng mga tao, upang kapag bumaha o kung napakainit kung saan sila dadali. Pero ang Diyos ay napakabuti, nag-provide ang Panginoon kung mainit ang araw, kung dumating ang malamig na gabi, may protection sila mula sa Panginoon. 40 years in the making.
Mga tao dumadanas ng wilderness sa kanilang mga buhay. Ano yun? Tinetrain ka ng Panginoon. Tinetrain ka kaya dumadaan sa mga pagsubok. Training ground itong wilderness na tinatawag natin, tuyo. Ibig sabihin, walang buhay, walang lahat ng mga pangangailangan mo. Tinetrain ka na dumaan ka sa kapanahunan upang makita mo ang pagpapala ng Panginoon kung natapos mo ang wilderness sa buhay mo. May pagpapalang marating sa iyo. So, isipin natin, wilderness is our training ground. Dito tayo tinetrain ng Panginoon kung hanggang saan ang kaya nating paglilingkod para sa Kanya. Pero, kung minsan yung mga ibang dumadaan sa training ground, akala nila ito ay hanggang doon na lamang. Pero makita natin ang double protection ng Panginoon, meron silang pagkain. Niligtas sila sa mga mababanis na hayop. Niligtas sila sa mga mandarambo na tao sa kapaligiran. Lahat ng mga bagay na ito na pinakita ng Panginoon ang mga mirakulo sa kanilang buhay, pagdating nila sa ilang, nakalimutan na nilang lahat. Tinawid sila sa dagat na pula, humawi ang tubig para sila ay makatawid. Pero pagdating nila doon sa ilang, na tuyo na, nakalimutan na nilang agad yung ginawa ng Panginoon. Nag-provide ang Panginoon ng kanilang mga pagkain, pero pinasasambitan nilang muli yung mga pagkain na kinakain nila sa Egypt. Ganyan ang mga pagkakataon sa buhay ng tao. Pag dumarating ka sa training ground, naakala mo na hindi makakabuti sa iyo ang mga bagay na dumarating sa buhay mo. Pero in the end, marami pa rin nagko-complain. Katulad natin, nagko-complain tayo, ang init naman ang panahon, umuulan na naman, bagyo na naman, maputik na naman. Marami tayong complain. Pero hindi natin nakita sa kabila ng mga pagsubok na yan, mayroong blessing na dala-dala ang Panginoon. Kung di uulan, magiging tigang ang lupa, walang tutubong mga halaman. So makikita natin, pero nagko-complain tayo na umuulan, bumabagyo, hindi ako pupunta sa church, dahil dito na lang ako, mag-o-online na lang ako. Pero hindi, iba yung nandito. Iba yung fellowship na nandito. Kaya sinabi sa Hebrew, huwag ninyong kaliligtaan ang gumalo sa mga pagtitipon para sa Panginoon. Pero ang tao ay hindi pinipilis ng Diyos. Hindi na pinipilit ng Diyos. Kung ayaw mo, huwag mo. Kung gusto mo, sumunod ka. Pero sa lahat ng sumusunod, kaya merong, naalala ko yung book na Undercover, nabasa niyo yun. Sino ang undercover? Those that follow the will of the God. Sila ang undercover. May protection sila. Bakit? Susunod sila sa Panginoon. You're undercover. Kaya lang, hindi natin alam. Yung palang covering ng Panginoon, pinoprotektahan tayo sa lahat ng mga dinadaanan natin, mga pagsubok. Pagsubok para sa darating na panahon na dumating mo yung pagsubok na yan, alam mo ang gagawin mo. Hindi mo na uulitin muli. Dahil meron ka na lesson. Ang pagsubok ay pagtuturo sa atin ng leksyon ng Panginoon. Para hindi na tayo mag-murmur na ganito, yung mga Israelite, nag-murmur kahit na kumakain na sila ng mana. Ang nangyari sa kanila, lahat ng mga nag-murmur sa ilang, hindi nakarating sa lupang pangako. We are in a journey in this world. Tayo lahat ay nagbabiyahe. Sa pagbabiyahe mo, may daraanan kang magputik, malubak na mga daan. Yan ang mga pagsubok. Mga lubak na daan na nagre-represent ng problema mo, kawalan, wala kang pera ngayon. Iba ang naiisip mo, kulang ka, pero meron. Hindi mo lang alam. Nandyan lang. Because you're a child of God. What is the use of the word na sinabi ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. Wala bang halaga yan sa atin? Mahalaga ang salitang ito na binitiwan niya para sa mga manggagawa at kumikilala sa Panginoon. Tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Remember, you are always shielded through the love of God. Laging kang may protection
proteksyon, hindi mo lang alam dahil hindi mo pinapakinggan o hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Kaya, minsan, nagugulantang tayo, maliliit na problema, dumarating, iniisip na natin na parang wala ng solusyon. No! If there is a problem, there is a solution. Una, nag-create ang Panginoon. The Creator, nag-create ng tao. Nagkasala ang tao, may solusyon. Sino ang solusyon? Jesus Christ. Pero, dumating sa kapanahon na nandiyan na si Jesus Christ, people do not want to get involved. Maraming tao ayaw gumawa. Ayaw gumawa ng ano? Ng pinagagawa ng Diyos. Kasi, alam nila, nandiyan si God eh. Natatawa rin naman ako nun dahil tinanggap ko na siya. God is expecting something better from us. Binigay na nga niya yung kanyang buhay. Binigay niya ang lahat para sa kanya, para sa iyo. Ngayon siya ay nasa sayo. Huwag nating katamaran ang gawain na pinagkatiwala ng Panginoon. Sabi na nga natin last week, ang mga disciples, 12, 70, 120, umayo ng lahat ang mga ito. Ang puhunan nila luha at dugo para makarating sa iyo at sa ating lahat ang kaligtasan na inanda ng Panginoong Yesus para sa atin. Inanda ng lahat ng Panginoon. Ngayon, wala na sila. Wala na ang mga disipulo na naghain ang kanilang buhay at dugo at luha ang kanilang puhunan. Kahit na sila ay parusahan, hindi nila give up ang pananampalataya sa buhay ng Diyos. Hindi nila tinalikuran ang Diyos kahit na patayin sila para maligtas sa mga susunod na henerasyon. Maraming mga pangyayari pa. Dahil sabi natin, ang nakarating sa promised land dahil sa murmuring ng mga tao, maraming reklamo, huwag tayong magreklamo, ayaw ng Diyos yun. Kasi andyan ang Diyos. Pwede mong kausapin, pwede mong sabihin ang laman ng puso mo at makikinig siya sa iyo. Sabi niya nga, lay your cards on the table. Let us reason together. Come, let us reason together. Sa book of Isaiah, sinabi niya, halika, magliwanagan tayo. Ilagay po kung ano sasabihin mo at sasabihin ko rin sa iyo kung bakit ganyan ka. Do you know that? Meron po nga sa Isaiah. Tingnan nyo ang Isaiah 1:18. Tumiyon na nga. Tingnan ko nga, tumiyon nga. Isaiah 1:18. So, palagi natin hanapin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Come, let us reason together. Ayan po ang sinasabi. Halika, lumapit ka kung bakit hindi ko sinasagot ang panalangin mo, kung bakit ganyan ka, kung bakit ganito. Says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Halika, magharap tayo. Kahit nakasimpulan ng dugo ang kasalanan mo, handa akong magpatawad sa iyo. Handa ang Panginoon na makinig sa atin. Kaya hinahamon niya tayong lahat. Kung may kabigatan ka, kung di na dumadating ang panalangin mo, eto sinasabi ng Panginoon sa iyo. Magliwanagan tayo, sabi ng Panginoon. Handa ka ba? Handa ba tayo? Handa ba tayo makipagdaan? Kasi Lord, ganito magkabikos-bikos ka pag umarap ka na sa Kanya. Kaya habang may panahon pa, isipin natin ang pagmamahal ng Diyos. Hinahamon tayo, ba't hindi dumarating ang mga hinihiling mo? Bakit ka ganyan? Bakit ka may sakit? Bakit may karamdaman? Ito ang sinasabi na sa iyo ngayon. Magpaliwanagan tayo kung bakit ganyan at tingnan mo ang buhay mo kung sagana ba ito sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi lamang sa material na bagay ang nagpapasaya sa tao. Nagpapasaya sa tao, iwasay ang puso, iwasay ang kalooban at ang kaisipan na umaasa sa pagpapala at pagmamahal ng Panginoon. Ito ang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang material na bagay, mawawala rin yan. Pero ang spiritual na bagay na gusto ng Panginoon na makarating sa bawat isa sa atin, walang makakakuha nito sa iyo.
binigay na yan sa'yo. Kaya ipagpatuloy mo ang pananampalataya, ang pagpapasalamat, ang pagtawag sa Panginoon. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Anak ka ng Diyos? Amen. Yes. Kaya sa buhay natin, dumaan man tayo sa wilderness na tinatawag. Yung wilderness, kaya wilderness, tuyo. Walang buhay. Wala kang mapapala, wala kang makukuha. Ito ay pagsubok na dumadaan ka sa buhay mo. This is your wilderness. But those that wait upon the Lord shall renew their strength. Ikaw na nananampalataya sa Panginoon na bibigyan ng kalakasan. They shall renew their strength. They shall run like eagle. Hindi sila mapapagod. Sapagkat hinahawakan sila ng Panginoon bilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa likod mo. Hinahawakan ka ng Panginoon. Pag sinabi, I will never leave you nor forsake you, parang daig pa ang epoxy na nakadikit sa'yo. Hindi kayo iniiwanan. The Lord ascended into the heaven. Iniwanan niya, dumating sa iyo, pagpalit niya, binigyan ka ng banal na Espiritu upang patuloy na bigyan ka ng guidance at magturo sa iyo. Yan ang tungkulin ng banal na Espiritu. Ang patuloy na bantayan ka, nandiyan yan sa iyo when you receive the Lord as Lord and Savior of your life. The Holy Spirit is already in you. Ibinigay na sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, do not grieve the Holy Spirit. Ano yung grieve? Huwag mong pinghatiin ang banal na Espiritu. Ito ang walang kapatawaran. Pag pinghati mo ang banal na Espiritu. Walang kapatawaran ito. But you are sealed with the Holy Spirit. Sineluhan na ang buhay mo ng banal na Espiritu. Kaya nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Selyado ka na. At ikaw ay destined to go to heaven. Selyado na ang buhay mo, may selyo ka na ng banal na Espiritu upang kapag dumating ang kapanahon na mamatay ka na, ang soul mo ay babalik sa Panginoon at doon mo siya makakapili ng handa ng I have prepared a place for you, the Lord said. Sino ang pinaghanda niya? Lahat ng nanampalataya, lahat ng nagwala, tinanggap siya sa kanyang buhay bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Kaya ang pagtanggap sa Panginoon ay hindi biro-biro lamang. Ito ay totoo na nararamdaman mo sa buhay mo na gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of your life. Pag gano'n ang nangyari, siya na ang mamamahala sa buhay mo. Again, you are shielded. You are protected. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Ngunit sa panahon ngayon, sabi natin, wala na yung mga disciples. Wala na ang lahat ng mga manggagawa ng Panginoon na napuhunay ng kanilang buhay at dugo. Pero nariyan ka. Sabi natin, the Word of God is fixed. Pero ang buhay ng tao changes from generation to generation. You know what? 10 years before we were able to build this church. 10 years na kung saan lang pwede pumunta during the time of Dr. Santos, kung saan lang pwede it started with just a small Bible study. Kung saan lang ang pwedeng puntahan na pwedeng mag-handle ng Bible study. Because the Bible says, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am the midst of them. Nandun ang Panginoon sa kalagitnaan ng tao na nag-uusap tungkol sa kanyang pangalan. Kaya we have a cell group. Meron po ba dito hindi pa member ng cell group? Nasa inyo sa kapanahonan ngayon na ito ang magpapalago sa buhay mo kung ikaw ay nakapasok sa loob ng cell group. Ito po ay isang kapamaraan na ibinigay ng Panginoon para ikaw ay lumago at maging kagamit-gamit sa Panginoon. Because all people are given the talent that has come from God. Bawat tao ay merong talento na ibinigay ng Panginoon mula sa Kanya. Na ang talentong ito ay hindi para lamang sa iyo. Ito ay para magamit ka bilang daluyan ng Kanyang mga pagpapala.
Hindi ito binigay para umulad ka sa negosyo, umuglad sa lahat ng pangangailangan mo, magkaroon ka ng lahat ng gusto mo. Ito ay ibinigay para magamit sa paglilingkod sa Panginoon. And all the things will follow. Pag ginamit mo itong paglilingkod, lahat ng kailangan mo, lahat ng mo nandyan. Hindi ka pababayaan. Makakamit mo ang lahat ng mga bagay na ito. Because naglilingkod ka, ginamit mo ang talento mo para sa Panginoon. Ang talento mo, kumanta, maging prayer warrior, maging kung ano bang ministry, ang ninanais na ipagkaloob ng Panginoon sa iyo, yun ay nararapat sa iyo. Ikaw ang makakapili ng ministry na gusto mo. Because bago makyat ang Panginoon sa kalangitan, before His ascension, hallelujah, binigay niya sa atin ang pananalita na nais na mangyari sa mga mananampalataya niya. He set the program for Christians of all times. All Christians are commissioned to do a great commission. To go ye and preach the gospel. Matthew 28:19-20. Go and preach. Ibig sabihin, pumunta ka at ipahayag mo ang magandang balita. Hindi ka naghihintay sa loob ng church. Katulad nung si Abraham nandun lang sa tent. Wala siyang ginagawa. Naghihintay lang siya ng pagpapala at kung ano ang sasabihin ng Panginoon. But when the Lord said to Abraham, get out from your tent and see the stars in the heaven, kung kaya mong bilangin ang mga bituin sa langit na nandun dito. Nung lumabas si Abraham, nakita niya ang kalawakan. Sinabi ng Panginoon, ganyang karami ang magiging ina mo, ganyang karami ang magiging anak mo. Hanggat hindi siya lumalabas doon sa loob ng tent, walang nangyayari. Pero nung lumabas siya, nakita niya ang dami ng mga bituin sa langit. At sinabi ng Diyos, ganyang karami ang magiging ina mo. So, sa kapanahon na natin ngayon, sabi natin, mayroong meet ng mga malalaking churches. Bakit lumalaki ang mga churches na, sabi natin, ang lalaki nila? Pero, ang malalaking church na ito ay napuhunan ng ng mga maliliit na churches na katulad natin. Walang mga mega churches ay nagsimula rin ito sa mga maliliit na churches. Dahil sa kanilang kalakihan, marami ang naiinggan niyang mula sa maliliit na church na pumunta sa kanila. Bakit? There is luxury. Maganda mga upuan, malalaking mga aircon, may mga celebrity na nando doon. Kaya, ang mga mega churches ay namuhunan mula sa mga maliliit na churches para pumunta doon ang mga nasa maliliit na churches to enjoy the fellowship, the higher class of people na sinasabi natin. Makita nila mga celebrities, makita nila ang sarap maupo, mga malambot na upuan at mga air condition. Marami sila makikilala. Pero mega churches started for a very small church muna. Bago lumaki ng lumaki at namuhunan ng mga ito sa pamamagitan ng mga maliliit na churches. But God gumawa ng programa para sa mga anak niya. Bago niya iniwan ang mundong ito. Thank you, sister. Gumawa siya ng programa, Christians are commissioned to get the gospel message out of their immediate area. Laban ng Panginoon, going and preach the gospel. Mag-umpisa ka sa lugar ng community ninyo, palayo, ng palayo, ng palayo, and then you reach until you reach the whole world. Ilan ang iyong Samaria? Ang lugar na kilalanan dyan mo, ang lugar kung saan ka nakatira, ang community. This church was built in San Francisco del Monte for a purpose. May purpose ang Panginoon kung bakit nandito ang church na ito. Hindi ito basta nilagay, basta ganyan lang. No. During that time, nag-start ang maliliit na gawain ng Dr. Santos through small Bible studies. Sabi natin, under the mango tree, nag-uusap sila tungkol sa Panginoon. And then,
napamalita sa ibang kapitbahay, napunta sa balik-balik, napunta sa ibang lugar, and then kung sino available na lugar, makasakas wili na bagong study. Hanggang sa dumami, hanggang sa lumago, because it was built out of love. Ang labang meron doon sa church na pinag-umpisahan ito. Walang programa, walang lahat, but the love for people that are coming in this church. Yun lang ang puhunan. Walang iba. Pag dumating ang tao, sabi nga, kailangan ng isang church makita kung ano ang wala sa malalaking churches na mega churches na tinatawag natin. Anong kulang nila? They could not entertain the bulk of people that are there. Hindi nila ma-entertain lahat ng mga tao. Pumunta doon na maisa-isa nila na kumustahin, akapin, or entertaining. Sa baligid na churches, we are here to love people. Ito lang ang instrumento na ginamit noong mga kapanahon na yun. Wala akong alam na iba pa, kundi love. Love God. And love people. Sino mang dumarating dito, napakita natin, these people is for the unheard, those problematic people, those that are depressed, nangangailangan ng payo, nangangailangan ng tulong. This church is open for them. Wala tayong ibang ginamit na instrumento para lumago because we do not know anything about the paglago here. Basta ang puhunan, love. Love the people. And that love makes the church grow. Although those people are not with us anymore, but the legacy that was left behind, ito ngayon ang ugat, yung legacy, yung iniwanan nila sa kapanahon na ngayon. Ito tayo. Na pwede natin balikan, paminsan-minsan, yung pinuhunan kung paano nag-umpisa ang church na ito. Hindi po ito yung soka, ha? States of the Church address, hindi pa ito sa next Sunday pa yun. Pero sinasabi ko lamang po kung paano ito nagsimula. And we go places, kung meron ng bita, pumunta kayo sa Bulacan, pumunta kayo sa Bicol, pumunta kayo sa Apalit, pumunta kayo sa Sambales. Holy Spirit. Para maghatid. Bakit? Di ba God said, go. Go. Hindi ka maghihintay sa church, you have to go. Hindi ka maghihintay lang dito, sana dumami kami, Lord, sana po dumami kami. What's the use of praying without action? Faith without action is dead. Managpalataya ka, Lord, sinabi mo po, di ba, ganito? May faith ka na, pero kailangan Diyos, ang action mo, ang gawa mo, ang paglakad mo para humayo. Hindi kayo lalago kung hindi kayo makayo. Kaya si Abraham, nung makita niya ang kalangitan, that is the time na bigyan at tawagin ng Diyos na si Abraham ay righteous. Bakit? Ikaw si Bilin. May kayang gawin ang Panginoon. Although, hindi tayo. The growth of the church comes from God. Pero kailangan gawin mo yung pinagagawa niya, siya ang magpapalago, hindi tayo. No, it's not your power to increase the number of this church. But your prayer is needed if you go together and claim from God and have the faith to believe. Nothing is impossible with God. Amen. Kayang gawin ng Panginoon na puno ng araw, punong-puno, punong-puno. But, sabi ko, people changes from generation to generation. Dumarating ang kapanahunan na sometimes, dahil masyado na tayong akala natin mahaba ng pagiging Kristiyano mo, yung iba magkakaroon ng katamaran, magkakaroon ng pag-aanto, magkakaroon. And then God is raising up another batch
of believer in this church. Sila may edad na. Sila. Pero dumarating ang panibagong set, ang bagong generation para pumalit at gumawa dahil yung mga iba relax na o nawala na sila, may ipapalit muli ang Panginoon. May ibibigay muli. Why? Because we pray. Andyan pa rin ang Panginoon na nakikinig ng lahat ng ating ginagawa. You are an eagle. You are not a chicken. Alam niyo ba ang eagle? Okay, ganito ang eagle. Ang edad ng eagle from 17 years old to 80 years old. At the age of 40, nangihina na yan. Bumibigat na yung kanyang mga pakpak, yung mga niyang balahibo na, mahahaba na, yung beak niya, yung pantuka niya, mahina na. Marupok na. Hindi na maaaring kumagat siguro ng malaki o ng ano. Kaya, dalawa lang ang pipiliin niya. Maghintay siya na hanggang mamatay na lang siya, or gagawa siya ng kapamaraanan na very painful, but very useful para sa kanya. Ang gagawin ng eagle, aakyat siya sa pinakamataas na bundok. Ikakaskas niya yung kanyang tuka, di ba tuka? Ikakaskas niya ito sa bato. Masakit yun, nakakabit yun sa katawan niya. Ikakaskas niya ganyan sa bato hanggang sa dugo na ito. Hanggang sa matanggal ang tuka. Hindi siya kakain. It is suffering na nararanasan niya. Nararamdaman niya yung mga balahibo niya, nakalumay-ngay na, yung pakpak niya, mahina na, bubunutin niya isa-isa yung mga pakpak niya, kakaskas niya para maalis ang mga balahibo na ito. Dahil matanda na, matagal ang pagkakatanda ng mga pakpak, mahina na siya. Magtitiis siya, nagsasakripisyo siya para muling magkaroon ng panibagong buhay. And that is what we call sacrifice. Nagsasakripisyo siya. And then, after 130 days, bumubulang muli ang bagong tuka. Nagkaroon na ng panibagong balahibo ang kanyang katawan. Nakakatayo na siya ng matwid. Maghihintay pa rin siya kung kaya na niyang lumipad at kaya na niyang ipakpak niya. At pagkatapos nito, lalabas siya sa bundok na bagong-bago ang lahat ng kanyang tuka, parang bagong nilalang na siya. Because he suffered. Tiniis niya ang mga sakit na bagay para magkaroon siya ng bagong buhay. Tiniis niya ang lahat ng ito at paglabas niya, 100 meters away, yung kakainin niyang manok or whatever, kita niya dahil pagmaliwanag ng muli ang mata niya. He will live another 40 years for the second time. Ikaw, ilang taong ka na ngayon? Na naranasan ko ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa iyo. Handa ka mong magtiis because you have a new life that has come from God. Your new life comes to you in the sense na makapaglingkod ka pa sa Panginoon. Inalis niya ang lahat ng kahirapan mo. Pinawi niya ang lahat ng ito para magkaroon ka ng bagong lakas na ipahayag mo ang magandang balita with pleasure. The knowledge that has come from God. Kaya mong ipahayag ang buhay mo. Ikaw ay buhay na patotoo. You are the living Bible. Dahil mo ang salita ng Diyos. Ikaw ang buhay na patotoo ngayon kung paano nagbigay ang Panginoon ng panibagong buhay sa iyo. Are you there? Amen. May panibagong buhay ka. Because you received the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Pero bakit malungkot ka pa rin? Bakit nangihina ka pa rin? Bakit lahat ng mga panghihina nasa iyo pa rin? Bakit malungkot ka pa rin? Bakit wala ka rin provision?
Kaya ang hamon ng Panginoon, come, let us listen together. Bakit ganyan ka? Bakit ganyan ang buhay mo? Bakit ganyan? Isaiah 180. O bakit ganyan muli? Bumalik ka sa Panginoon. Tanungin mo ang Panginoon kung bakit ganito po, Panginoon. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Ano po ba ang nararapat kong gawin sa iyo? Bakit po kulang ako? Bakit gusto ko po maging ganito ako, pero gusto ko po makapaglingkod pa rin sa iyo. Pero bakit po ganito? Pero your answer is, lagi ka nang hinahamon. Come, let us reason together. Sabi niya. Kaya ako pa rin sa Matthew. Come, all you labor and heavy laden, and I will give you rest. Ano pa rin ang sinasabi? Take my yoke upon you and learn. Ano pa rin? Pero, bakit tayo takot lumapit? Makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Sa panahon na rin. Ang bulag, hindi niya makakaya. Diba, bulag sila, 3 sila. Gabi na, pauwi na sila. Dahil nag-enjoy sila ng mga, dahil may rally, dahil may kandidato nagpapalabas. Pauwi na sila, 3 silang bulag. O akay-akay sila. May dalang lente. Nung kaya bulag, alam niya na sindi yung last light na dala niya. Naglalakad sila. O kapit-kapit kamay sila. Pero may problema. Dadaan sila sa tulay. Hindi nila alam yung tulay, putol. Eh gabi na, wala magsasabi sa kanila. What will happen? Ang bulag, hindi kayang akayin ang kapwa niya bulag. Oo. Hindi niya kayang akayin. Pero ikaw, hindi ka bulag. Natanggap mo nga si Jesus as Lord and Savior of your life. Patunayan mo ang salita ng Diyos nasa sayo. Ito lang ang kailangan natin gawin. Patunayan, Lord, hindi ako basta-basta. Anak mo ako ng Diyos. Nasa akin ang banal na Espiritu mo. I have to go. Kailangan sumunod ako sa alituntunin mo, and all these things will be added unto me. Lahat ang kailangan ko, gagawin mo, Panginoon. Bakit? Sumusunod kasi ako sa iyo. Pero wala kang ginagawa at sasabihin mo, Lord, bakit ganito? Itatanungin ka na dyan. Gusto mo magliwanagan tayo? Do you want me to explain para sabihin ko sa iyo kung bakit ganyan ang buhay mo? Kung tanungin ka ng Diyos ng mga ganitong pagkakataon, kaya mong humarap sa Kanya? Kaya mo? Mahihirapan tayo pag hindi natin kaya. Bakit? Alam mo, marumi ka kung hindi mo kaya. Kaya, magpalinis tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon kailanman hindi nakikipag-ugnayan sa marumi ang puso. Ano kailangan? Repent. Pagsisihan mo. Sinabi ng Panginoon, repent for the kingdom of God is in you. Nasa iyo na ang kingdom of God. Kaya, hindi tayo dapat namumuhay ng talunan. Panalo ka dahil anak ka ng Diyos. Ano nagpapatalo sa tao? Material things sa mundong ito. Mga material things lang yan na nandito sa mundo. You're a son of God. Kailangan ang ginagawa mong meron kang apekto sa 8 pillars of society in the world. Ano yung 8 pillars na yan? Dapat meron kang connection dyan. Dapat na encourage mo kahit na paano ang 8 pillars na ito ng society. That is education, media, politics, entertainment, education, entertainment, government, politics. Yan mga yan. Dapat meron kang influensya sa mga ganyan. Yan ang pillar na society na nagpapatakbo ng mundong ito. Paano kung di natin alam ang mga bagay na ito? Paano kung di natin alam? Hindi natin alam kung hindi tayo makikinig ng Word of God, kung hindi tayo pagbabasa ng Word of God. Wala tayo yung mga yan. Pero tinawag ka ng Diyos because you will be a channels of blessing. Are you there? Amen. Tinawag ka ng Panginoon para maging daluyan ka ng pagpapala. Hallelujah.
Magkakaroon ng paradigm shift ang buhay mo kung gagawin mo, pangunahin sa buhay mo, may pagbabago. Paradigm shift, merong pagbabago. Pagbabago sa buhay mo. Meron bang nabago mula nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Meron nabago sa buhay natin. Walang nabago sa mga hindi tumanggap ng puspusan. Kasi, sabi nga, yung iba tinanggap lang sa uso. That is not the right kind. The right kind of accepting the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Hindi sa pamamagitan lang ng puso mo tinanggap dahil nahihiya ka, pumunta ka na sa altar, nag-altar call, tinanggap mo siya, pero wala sa puso mo. Hindi ka ready. Kailangan ulitin yun para mapatunayan mo dahil kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas, sumusunod ka dapat. Kasi tinanggap mo siya eh. Dapat sumusunod ka sa mga ipinapagawa niya. Eh kung tinanggap mo siya pero wala kang gagawa, kailangan may ginagawa tayo para sa Panginoon. Sabi, seek ye first the kingdom of God, but the kingdom of God is in you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailan yun? Pag hinanap mo ang paghahari ng Panginoon sa buhay mo, darating ang lahat. All these things shall be added. Pandagdag lang yan sa buhay mo. Hindi na talagang kaloob ng Diyos sa'yo. Dagdag pa lang yan. Paano kung yung talagang gusto mo maibigay? Yun ang pagnasain natin sa kapanahonan na ito na naririto tayo, nakikinig ng Word of God. Dahil mahal tayo ng Panginoon, nararamdaman natin yung pagmamahal niya. Pero tayo lang ang makapagsasaliksik ng sarili natin. Tayo lang makapagsasaliksik kung ang buhay natin. So, katulad na diba, mga kapanahon na ngayon, nakikita natin ang panahon, nangyayari na ang maraming bagay, nangyayari na ang mga pangyayari hindi natin inaasahan, pero we are still here. Bakit? Para makita mo ang nangyayari sa kapanahon ng ito na pinangako ng Panginoon na there will be perilous times ahead. Nakahanda ka ba sa perilous times ahead? Katulad ngayon, nabalita yung big one. Maraming fault line na meron dito sa Pilipinas. Sabi mo ba, ako kailangan maganda na kami, malaking maleta, lalagyan ng tubig, ng pagkain, ng pang-tatlong araw. Bakit alam mo tatlong araw? We are fully dependent upon the Word of God. When the Lord said, I will never leave you nor forsake you, expect something from God. Amen. Wala tayong paghahanda. Ang paghahanda natin para sa Panginoon. Lord, we believe in you. You died on the cross to save us. Sinave mo kami, namatay ka para sa amin sa bundok ng Kalbaryo. Yung darating na sinasabi nila yan, whatever it is, you are in control of everything. Kung ano yung kalooban mo, yun ang masusunod sa buhay namin. Because you are our Lord and our Savior. And you know what is the best for us. Hallelujah. 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 Kaya ibinigay sa atin ang Matthew 28:18-20. Paano natin gagawin ito? Tayo nakakaalam kung paano. Kaya meron tayong group, meron tayong tinatawag na cell group. Upang ang cell group na ito, na tinuturuan natin, minementor natin sa itaas para ibaba sa inyo na kailangan meron tayong madadala sa Panginoon. Kung na natin hintayin na hindi na kaya ng katawan mo na bumangon pa, na maglakad pa ng malayo, or paglakad pa sa lubak-lubak para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang sabi ng Panginoon. Ngayon na, habang nandyan ka pa, baka hindi na natin magawa kung darating pa, maghihintay pa tayo ng matagal, na maghihintay pa tayo kung kailan tayo hindi busy at saka mo nalang gagawin, marami pa namang araw. Eh kung di dumating yung araw na yun sa'yo, wala. Gawin na natin habang may panahon.
Ang Diyos ay hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Walang bago, walang huli sa Panginoon sa paghingi ng kapatawaran, sa paghingi ng kaligtasan, sa paghingi sa Panginoon ng kanyang pangangailangan. Walang bago. Lahat hinihintay ng Panginoon kung nais siyang makausap, nais siyang tanggapin, kung mali, kung hindi tama ang pagkakatanggap natin sa kanya ng mga nakarang araw. Now is still the accepted time. Sabi, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kung nagpatawad noon, magpapakatawad din ngayon. Kausapin natin ang Diyos sa buhay natin sa kapanahonan. Nagbabadya ang mga kapanahonan na darating ang kapanahonan na may kahirapang darating sa mundong ito. Diba, nagsimula, nakita natin, kung magtulan lang ng malakas, nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng mga baha sa maraming probinsya because of the negligence of the people. Pinutol ang mga punong malalaki na humahawak ang mga ugat nito para hindi umagos ang mga tubig. Pero pinutol ang mga kahoy na ito. Ngayon nakikita natin, malalaking truck na pinagsisimlan galing sa Mindanao or whatever na places yun na planchado na ang mga kahoy na magaganda, makikinis na, ready na ibenta at iluwas sa Maynila. Paano na? Wala na ang titirahan ng mga ibon. Wala na ang titirahan ng mga, kaya nga endanger ng lahat ng mga species, tao na lang ang endanger na nandito pa rin. Wala na. Wala na mga hayop na dating nandito, ang mga eagle nangangamatay na rin. May ilang pang naririto na inaalaga ang mabuti sa panahon ngayon. Kaya, huwag mo raw papatayin ang mga cobra. Diba sabi, tumawag ka ng huhuli at dadalhin yan sa pangangalaga. Kaya, panahon ngayon, nakikita natin ang maraming mga bagay na hindi natin nakikita ng mga nakaraang panahon. Pero hindi mo pwedeng i-compare sapagkat nangyayari ang mga bagay nito. With or without your knowledge, mangyayari ang mga bagay na ito. It is the Lord who is in control. Wala kang pakialam sa mga bagay na ito. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Hallelujah. Kaya sabi natin, bago umakyat ang Panginoon sa kalangitan, iniwan niya na, pinalitan na niya ang dapat natin gawin sa kapanahon ng ito. Humayo ka, hindi yung nasa church ka lang. Paano pupunta yung mga natagalabas kung nasa church ka lang? Paghintay na lang ba tayo na dumating sila dito? No! We have to go. Go is an action word. Kailangan ng pagkilos, pumunta. Pero kung maghintay tayo, wala tayong maghintay. Wala mga darating na tao kung magpapatuloy lang tayo maghintay. How can we make Jesus known? Love God and make Him known. Paano natin sa ibabalita kung naghihintay lang tayo? Kailangan pumilos tayo. God is expecting something better from you. Na magawa mo sa kapanahunan mo, makapamalita ng magandang balita sa iba. Para sila man ay magkaroon ng buhay na mayroong pag-asa sa mundong ito. Diba, maraming tao, marami ng problema, hindi alam kung makakakain pa sila ng 3 beses sa maghapon, kung paano makakapag-aral ang mga anak nila dahil sa kawalan ng pera, kawalan ng maraming mga problema. Mayroong solusyon ang lahat ng ito. Pero hindi nila alam na mayroong solusyon because they do not know the Lord Jesus Christ at malalaman lamang nila ito pag humayo ka at ipinamalita mo ang magandang balita ng Panginoon. Kaya ba natin yun? Para mahina. Kaya po ba natin? Umpisahan na po natin. Wala po muli sa Panginoon. Dahil ang pag-ibig niya sa gana, sabi niya, hanapin mo muna paghahari ng Panginoon sa buhay. And all these things, darating ang madagdag sa buhay mo. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng talento para magamit mo ang talentong ito para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ito para sa marangyang pamumuhay. Susunod dyan kung magagawa mo ang hinihingi ng Diyos sa buhay mo sa kapanahonan.
Nagkaroon na tayo ng isang project 3 weeks ago na magkaroon tayo ng project ng mga elders na dishwashing liquid na pagtuturo. Project ito ng mga elders. Pero ilang elders lang ang nandito. Project ninyo yun, project ng elders. Supposedly, nandito ang mga elders. Kung yung maliliit na bagay na yan, hindi natin kayang gawin, what more? Kung mas mabigat pa dyan, ang ipapagawa ng Panginoon. Pag nangako po tayo, gawin natin ito. Sumunod po tayo. Gusto niyo ba yung papangakuan kayo tapos hindi tutuparin? Gawin po natin. Kasi nakita ko lang po yung sample. Nandito ako. Para to support the elders. Pero naghihintay kami ng mga elders. Hindi namin sila ma-order. Sana po sa susunod na project natin, sabi ko po, lahat ng ministry, lahat ng mga project, pag may project ang isang leader, suportado ito ng buong church. Lahat ng mga leader, suportado ito. Para lahat tayo. Sinusuportahan natin ang bawat isa. Gawain para sa Panginoon yun, para yung iba magkaroon ng hanap buhay at makita nila kung gaano kadali ang paggawa nito. Sa mga susunod kong pagkakataon nawa ay magkaroon tayo ng panahon kung ano ang susunod ay ang mga, ano ba yung susunod na project natin? Dayan, yung ba sa inyo ang susunod o yung kina Brother Danny? Anniversary. After anniversary po, praise the Lord. May? May. Sila Dayan? Anong project yun? Sports Fest. Sport Fest. Sa May yan. Yes po. Gusto po natin na ngayon pa lamang binabalita ko yung suporta natin. Buhay na buhay kapag tayo ay sumusuporta sa isang gawain. Katulad po ng halimbawa, nasa cell group kayo, mag-usap yung dalawa o tatlo doon na bisitahin natin yung kumari mo, tayong tatlong pumunta. Basta bisitahin lang natin. Tapos kung gusto niya ng panalangin, ipanalangin natin. Ganun lang po. Ganun lang po kadali. Kaya, bisitahin natin kung dati mong kaklase, sakit pala, punta natin para i-pray. Simple kapamaraanan po na makikita ng pinuntahan mo na importante siya sa iyo. Bukan po natin yung maliliit na mga bagay na ganyan. Dahil makikita natin na umaagos ang pagmamahal sa ating buhay. Sabi ko na po yung 8 pillars of society. Nung dumating yung kapanahon na si Abraham at si Lot ay nagkaroon na. Pareho na silang yumaman. Dumami na ang kanilang kawan pareho. Dumami yung kawan ni Abraham. Dumami rin ang kawan ni Lot sa kanyang pamangkin. Nag-aaway na yung kanilang mga tauhan. Kaya sabi ni Abraham, Lot, pamangkin ko, mahal kita. Pero nag-aaway ng ating mga manggagawa. Dahil sa kawan natin, napakarami na ng mga hayop natin na hindi nagkasya ang lugar na kinalalagyan natin. Siguro, pamangkin ko, maghiwalay tayo. Punta ka, pumili ka ng pinakamagandang lugar na gusto mo. Ganon. Susunod po ako. Sige. Tinignan niya ang Jordan Valley. Maganda. Maraming damo. Maraming tubig. Marami. Dito makakakain ng gusto ang mga hayop ko. So, ito ang pinili niya. Sabi niya kay Abraham, nakapamili na po ako, Uncle. Eto po, yan ang gusto ko. Napakaganda nga ng pinili mo. Ngayon, lalayo na lang ako sa'yo. Umalis si Abraham. Bakit? Yung thinking niya ay worldly. Ang pananaw niya ay worldly. Ang nakita niya ay ang natural na kapamaraanan ng mundo. Ano yung nakita niya? Akin to. Maraming tubig dito, maraming halaman, maraming makakain ang mga animal ko. Etong pipiliin ko, akin to. Kaya umalis si Abraham.
lumipat ng ibang lugar. Hindi niya alam sa mga darating na kapanahonan yun ang magiging Sodom and Gomorrah. Because hindi niya alam. Worldly things will not satisfy our life. Yung nakikita natin sa mundo, hindi magbibigay ng kasiyahan sa buhay mo. Only spiritual matters. Only spiritual things that has come from God. Ito ang tingnan natin. Lord, kayo po ang sasangguin ito. Ito po yung plano ko. Kung ano po, gusto mong kausapin ako, kung tama po ito. Ganda po God. Laging ready makinig ang Panginoon sa atin. Tayo hindi ready. Dahil nakapaligid sa ating ang mundo. You know, the ruler of this world, alam niyo kung sino nagpapatakbo ng mundong ito? The ruler of this world are the unbelievers. Unbelievers po nagpapatakbo. Pero meron tayo laging access sa Panginoon. You have been separated. You are a holy nation. You have been separated from the world. Although you are still in the world, you are not a part of this world anymore. Kahit na natin dito ka sa mundo, hindi ka na sakop ng mundo ito because you have been set apart to be holy, a holy nation. Binukod ka na dahil anak ka ng Diyos. Amen. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka dapat nalulungkot sa mundo ito. Dapat ang tinitingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, yung kakilala mo, yung kaibigan mo, naroon pa ba si Kristo sa iyo? Bayag na ito habang may kapanahonan pa. Time is running out in our lives. Hindi ko sinasabi, madali lang tayo dito sa mundo. Madali lang tayo. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. I have prepared a place for you. I have prepared a mansion for you. Sino yun? Sa mga tinatawag na anak ng Diyos, na mananampalataya, hindi pinagpalit ang linggo. Narinig nyo? Huwag nyo ipagpalit ang Sunday na tayo narinig ko para kayo ay hatiran ng magandang balita. Kaya, sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 13:8, love never fails. Ito naging susi nung kapanahon na yun ay tinatag ang church na ito. Love never fails. Ang pagmamahal ay hindi nagmamali. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo hindi nagbabago, pero ikaw nagbabago. Kailangan, pag naramdaman mo nagbabago pa, nagbalik ka agad sa Diyos, Lord, patawarin mo po ako. Ang Diyos ay mapagpatawad. Dahil sa pagmamahal niya, walang hindi patatawarin kahit na ikaw ay kriminal, maraming tato, buong katawan mo may tato. Sino ka man? Lumahan ka sa Panginoon at hindi ng kapatawaran. Patatawarin ka ng Panginoon. Laging mapagpatawad ang Diyos. Ano mang kahinaan tayo, ang Diyos laging nakatingin sa iyo. Laging nandiyan ang Panginoon sa buhay. Naghihintay palagi ng paglapit mo sa Kanya. Sabi natin, ang ministry natin, hindi ito marathon, hindi ito takbuhin na kailangan matapos ko ito. No! Ministry is a marathon. It must not show how you start. Hindi importante kung paano ka nagsimula, kung paano ka nag-end sa buhay mo. Ito ang tinitingnan. Ang importante. Hindi importante kung paano ka nagsimula. Ang importante, paano mo tinapos sa buhay mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ganyan ang kapanahonan na nagbabadya. Sa kapanahonan na maisip natin sa kapanahonan ito, ang Diyos hindi nagbabago, pero ang tao nagbabago. Balik tayo agad kung nararamdaman natin na meron ng pagbabago, ayoko nang dumalo, ayoko maglingkod, ayoko magbahagi. Balik agad sa Diyos habang may panahon pa.
Time is running out in our lives. Balik tayo sa Diyos. Let us stand. Flowing from the grace that I found.
Your spirit leads me on by the power of your love. Let us pray. Father in heaven, thank you for the wonderful message that you have given us today. Let the power and the glory be with us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede na po tayo po. Prepare po tayo para sa communion. Nalangin po natin ang pinapayang anak na ito. Maraming salamat, Akilang Diyos, na kapangyarihan sa lahat. Sa pinapayang anak na ito na nagsisimbolo ng iyong katawan at ito. Nalangin po namin ang mga dapat kami lahat sa pagtanggap ng mga elementong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tinapay ng buhay, kalungkot, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kalungkot, makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kaptan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarap ng bagong diwan, inumin mo't magbibahagi. Ito ang sarap ng bagong diwan, inumin mo't mag-iisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw
ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang kasama namin sa mga sandali ito. Katulad ng ginawa mo ng kapanahon ng mga disipulo sa upper room, sinamahan mo sila sa huling hapunan. Ngunit ngayon, kasama ng kami. For I have received of the Lord, the same night in which he was betrayed, that the Lord Jesus Christ, the same night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup. When he had sat, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you do shew the Lord's death till he come. Meron yung mga bago sa kalagitnaan natin sa araw na ito. Kung wala po yung mga nasa Facebook Live, sino mang gustong tumanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin po ninyong Panginoong Jesus, maraming salamat na tinawag mo ako. Isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa mundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan. Salamat po sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Sobrang time na po. Ihanda na po natin ang ating mga kaloob at magamit-gamit po ito sa ating bahay-sambahan. Pananalangin ko na rin po, Panginoon, hawakan niyo po ang mga kaloob niyo at ipanalangin po natin. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umaga po ito, Panginoon, na kami po pinagpala ninyo, O God. At alam ko po, Panginoon, na dapat po namin ito balik sa inyo, Panginoon, ng taos sa aming puso, O God. Ng maraming beses, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, na hindi mo po kami pinagkukulang, hindi mo po kami iniiwanan, O God. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Here we go, watch me. Yeah, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and roll it over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Yeah, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and roll it over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give to the Lord. Give it faith. Give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give so much. Meron po tayong announcement. Tuwing Tuesday po, may gawain po dito si Bishop Edgar Pukot po. Siya po ang nangunguna. Kung gusto niyo rin pong makinig, ay pwede po kayo pumunta rin po dito. At pangunguna rin po ni Pastora Sinya po. Mentoring po ito. Ganon din po agad yung Wednesday group po.
continue prayer po sa mga outreach po ng program po ni Pastora Sin. Pangunguna rin po ni Pastora Sinya. Pumupunta po kami sa Barangay Masambong, Police Station 2. Every Wednesday po to, Black PM. Sa pangunguna po ito yung Pastora Sinya po at saka Wednesday po. Every Friday po, meron po tayong prayer and fasting po. At every second Saturday po. Ang breaking at prayer po and fasting, online po ito. 11 a.m. po to 12 noon. Sa April 20 po, ito ay magaganap yung breaking po natin. April 12. Opo, April 12 po. At sa darating pong April 20 po, 2025, magaganap po ang ating 47th year anniversary po natin dito po sa TRC family po. Ganon din po, God, pinananalangin din po namin mamaya po ang meeting ng 1 p.m. and with Pastora Sinya po. At magre-report ang mga leaders po. Sa darating pong May, meron po tayo Score Fest sa pangunguna po ng music ministry kay Dayan po. At tumayo na po tayo. Mag-grouping po tayo. Kanya-kanya po grupo tayo. Grouping muna po. Sige po, punta po tayo sa kanya-kanya po nating mga cell groups. At ang pag-uusapan po natin ito ngayon,
Ministry para po sa ating recessional. Hallelujah. Ang music team po para po sa ating recessional. Praise the Lord. Kaya po ay magsimula tayo para po sa ating pag-awit po sa ating Muli dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mensahe na binanggap namin sa araw na ito. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming buhay. Salamat sa lahat ng pagpapala
Kung anong pagpapala meron kami, Panginoon, ganun din ang matanggap ng mga nasa Facebook Live. Yes. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Binabalik natin sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa mga pangyariang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi na, Amen! God bless you! I receive the blessing of God.